Good day mga kanegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. At kung kailangan nyo ng DJ sa event, sa club, sa bar, email nyo lang ako sa bio ko. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator. At meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Hindi putyo-putyong negosyo or networking tunay na negosyo. Nalugi ako ng sari-sari store ko, barbecuehan, nalugi ako ng bilyaran, rental, at hanggang ngayon nagninegosyo pa rin. Eto, kung nagsisimula ka pala magnegosyo, advantage mo na to. Kasi ito yung mga bagay na hindi ko alam nung nagsisimula pala ako magnegosyo. Kaya tapusin mo tong video na to. At kung nagninegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit hindi lumalaki yung negosyo mo or kung bakit nalulugi yung negosyo mo. Way back 2015 mga kanegosyo, naitayo ko yung sari-sari store ko. Malapit kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng Marketing Management sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. At nagkataon kasi mga kanegosyo, after ko graduate ng college, doon lang kasi ako nagbo-boarding house malapit sa school. Kasi easy access. Kaya nung graduate ako, hindi na ako umalis sa boarding house ko. Nag-work ako as a sales ng ilang taon din. Hindi ko na sasabihin kung saan. Pero gusto ko talaga pasukin yung mundo ng pagninegosyo. Hindi masama mag-work or what. Magandang hanap buhay po yan. Ito yung sa akin. Ako lang to. Kumbaga, gusto ko talaga magnegosyo. Kaya nag-resign ako as a sales. At pumasok sa mundo ng pagninegosyo kasi gusto ko matutunan. Gusto ko matuto. Kumbaga, yung isip ko hindi para kumita. Kumbaga, para matuto. At para masimulan na rin yung pagtaha ko sa mundo ng pagninegosyo. So, naitayo ko yung sari-sari store ko malapit lang din sa boarding house ko. Yung boarding house ko malapit sa school kung saan ako graduate. At nagkataon, pang-anim akong sari-sari store na nakapaligid sa TIP, sa school ko mga kanegosyo. Ako din yung pinakamahal magbenta sa aming anim. Alam ng ang community pinaglilingkuran ko is college student. Lagi ako mahal ng piso, mas mahal ako ng dos. Sa aming anim, mahal ako ng 5 piso. Pero sa akin pa rin sila bumibili. Kasi malupit yung serbisyo ko mga kanegosyo. So naging kaibigan ko rin sila, naging kaibigan din nila ako. Kumbaga extra service, hindi lang siya benta, more on benta. More on nakabuild ako ng community at relationship sa mga customer ko. At nung nagsisimula ako magnegosyo, hindi ko pa alam yung focus in one. Hindi ko pa alam yung market ng mayaman. Hindi ko pa alam na ang sari-sari store never magiging grocery store. Lagi nilang sinasabi mga kanegosyo, kapag ang sari-sari store lumaki, magiging grocery store. Mali po mga kanegosyo. Never. Never magiging grocery store ang sari-sari store. Dahil magkaiba ang business model ng sari-sari store at grocery store. Ang sari-sari store mga kanegosyo, naglabas ka muna ng pera. Namili ka muna ng produkto at kikita ka lang kapag nabenta na yung item na pinamili mo. Sa grocery store mga kanegosyo, babagsakan ka muna ni supplier. At babayaran mo to after 90 to 120 days. Cash flow gaming, postpaid. At ang tawag sa business model na ginamit ng grocery, halos same to ng hardware mga kanegosyo, platform business model. Na kung saan nagtatagpo ang buyer tsaka seller. Kumaga, para isa kang lugar na pinagtatagpuan ng buyer at seller. At panalo yung may-ari ng grocery dito mga kanegosyo. Bakit? Kasi yung pera na, halimbawa may customer na bumili sa grocery store, doon pala magi-start yung bilang ng 90 days. At yung cash nasa may-ari at pwede niyang gamitin to
sa pambayad ng empleyado, rental, utilities, or mabilis na transaction na pwede siyang kumita ng malaki, para siyang umutang na walang interest. Kaya panalo sa cash flow dito yung may-ari ng grocery, mga kanegosyo. Ibang-iba ang business model ng sari-sari store. Forever reseller ka lang dyan. Pero walang masama sa sari-sari store, mga kanegosyo. Kasi baka may magsabi naman, kumikita kami ng monthly, million a month net profit. Mga kanegosyo, ang business model po is not all about the profit. It's all about business model. Kahit million pang yung kinikita mo sa sari-sari store, nasa level 1 pa rin po yan. At kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, imagine niyo mga kanegosyo, shawarma shop. Shawarma lang. Walang pizza, walang siomai, walang milk tea. Focus lang sila sa isa. Mula simula hanggang i-scale up sa level 2, shawarma pa rin yung tinda nila. At kumita yung may-ari ng shawarma, hindi mismo sa benta ng shawarma. Kumita siya sa franchising fee ng mga nagpa-franchise sa shawarma shop. Doon yung tunay na kitaan, mga kanegosyo, pag ini-scale up natin yung business natin sa level 2. At mga kanegosyo, yung business mo mismo yung ipa-franchise mo. Huwag kang magpa-franchise ng ibang negosyo. Kasi sila yung papakitain mo eh. Yung negosyo mo yung sikapin mong i-scale up sa level 2. Doon ka tunay nakikita. At kung nagsisimula ka pala magnegosyo, huwag kakalimutan, focus in one, community ng mayaman, i-scale up sa level 2, applyan niya ng, pang-apat, original content. Dahil yan yung labanan ngayong 2025, mga kanegosyo. Kasama na sa trabaho natin yan bilang negosyante. At kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe mo naman ako, like mo na rin tong video ko, comment ka lang sa baba kung may mga tanong ka. At kung kailangan nyo ng DJ sa event, email nyo lang ako sa bio ko. At bilang negosyante, kung dumadaan tayo sa pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat, mga kanegosyo. Peace.